Ayun. So, good evening guys. Ngayon na po ay Friday, July 24, 2026 at halos magberde yung kandila pero ano yan, pinitik lang po tayo sa last 5 minutes ng trading natin. Ayan. Kawawa naman si PSE market natin. Tapos nanonood ako ng ano diba, impeachment case. So, 2 years na lang pala si BBM. Hindi pa rin natin makitang umakyat yung PSE market natin. So, yung mga investor talagang long-term investor muna dito sa market natin. Okay? So, nag-close tayo ng 6,281 at nag-close na negative 0.03% pero pinitik nga lang po. Kanina umaga, umabot tayo ng more than 1% na drop na naman. So, nag-close tayo ng 48.19 million net foreign sell. Okay? So, mahina. So, pati yung mga winners pala natin dito, mga 3%, 2% lang yan. So, pinili ko na lang yung mga pinaka-movers ng market natin. So, sa global market, mukhang maganda yung futures. Pero from the last 2 days, di ba, pangit yung galawan ng kanilang market. European stocks, laglag. And then, majority ng Asian markets, laglag. Cryptocurrencies, so, sobrang hina din po niya. So, laglagan din yung mga cryptos natin. Okay? So, balik ako dito. IMI nag-up ng 3.62%. So, buti po siya. Dumidiretso kahit pa paano. So, meron siyang 3.99 million net foreign sale. Tapos si APX up ng 3.31%. So, binawi niya yung drop niya kahapon, di ba? So, 1.24 million net foreign buy. Tapos si CPG nag-up ng 2.94%, 598K net foreign buy. So makita mo, 2-3% lang tayo. Tapos si Petron bounce ng 2.88%, 636K net foreign sale. Tapos si Plus, net foreign sale din kahit tumakyat. 2.93% up pero 2.48 million net foreign sale. And then si Ionix, ito drop 4.29%, 132K net foreign buy. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review is for education purposes lamang po to. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved. So as usual, due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Ayan, pause pa rin. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual viewers sa market natin, company reviews, kahit na medyo pangit yung market natin, sige lang. Sample trade sa market. So weekends na naman, aral na lang po tayo dito sa market natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and then basic learnings dito sa PSE market. Okay? So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs, sa Facebook account, social media, Palaboy Trader. Follow mo na lang or dito sa Facebook page. Then, budagipik yung articles natin sa local market. So, yung summary ng market, parang meron na ako ng post kanina. Okay, eto na. So, net foreign sale na naman. 48.19 million net foreign sale tayo. So, ang nagberde dito is si Services ICT, di ba? Medyo nag-green, 1.03%. And then, ang mapula is si Finance, negative 1.38%. Ayan. So, pero yun nga, sabi ko, pinitik lang yung 20 na buong markets natin. Okay, so PhilWeb enters partnership with Games Global to enable licensed gaming operators to utilize hosted gaming services. Loshutans PNB Holdings sets September 25 target for PSE market debut. May papasok. Ang daming paalis pero may papasok na company. Tapos alas 12, si Plus lang yung verde kanina. Pero 2% lang. And then ang mapula, ito nasa baba. Si BDO 3%, ICT minus 1.8%. Si ano pala, ICT yung medyo pinitik nung closing natin. No? Okay. Okay. So, AC,
Ayala Corporation, purchase na naman. Ayala Land common shares today at an average price of 16.8 per share. Ayan. So, siya na lang bumibili sa sarili po niyang stocks. Petro Energy Resources completes the first energy storage facilities in Capiz. Web has entered exclusive partnership with Games Global, East West Banking, expanded its capital markets, ICT, healthy pullback daw. Okay. So, ang top net foreign buy natin na umaga, si Manila Water sa si Aboitiz Equity Ventures. Tapos yung balita sa global markets naman, Trump warns of unprecedented massive attack on Iran. Ayan. Wala pa. In the short term, so wala muna tayong expectation sa mga blue chips ulit. Figaro carves out Angel's Pizza chain that generates over 90% of revenue. Okay? Tapos yung post natin kahapon. Hopefully, ganado ka pa rin sa pag-aaral sa market kahit na ganitong sobrang tumal ng galaw natin. Okay, patalasas pa rin po yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali ka lang po dito sa Patreon natin. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo, pinitik lang yan. Punta tayo sa 5-minute chart. Ayan. So, makita mo yung last 15 minutes. Ayan. So, yung pre-close ng market, pinitik lang yung galawan. Actually, drop tayo ng halos 1% kanina. So, yung range natin, ganun pa rin. Hindi ko na siya babaguhin. So, dito sa mga gap area. Malaki yung range niya kasi madaling, ang expectation ko, madaling bumagsak yung stocks natin kasi wala namang net foreign buy. Okay? So, yun nakikita natin dahil si ICT, pinabalik si ICT kanina. So, nag-close tayo 6,281. So, malaking range trade yung in-expect sa kanya. 48 million net foreign sell. 6,281. Okay? So, yung mga winners, kung makita mo din dito, puro penny stocks yan. Ayan. Wala namang volume. Ayan. So, yung mga may volume, si IMI, ayan. Kaya ito kinuha natin. 3.62%. Si CNPF 3.33, APX Mining 3.31, ABA, kulang pa sa volume, 3.17, CPG 2.94, o 94 pala to, plus 2.83, kailan 10 pesos na lang siya. Lopez 2.28, yan. Medyo nag-dowgy pala tong si Lopez natin. Okay? So yung iba, marami ditong bumagsak eh. Sino ba may volume dito? Bank of Commerce, 5%. Ayan, nag-breakdown na si Bank of Commerce. Ionix, naiwan pala to, 4.29%. And then si SCP, minus 2.94. Okay? So, dami nag-pullback ngayong Friday. Okay, balik tayo dyan. And silip tayo dito sa galawan sa global markets. Okay. So, S&P Futures plus 0.22, Dow Futures plus 0.4, Nasdaq Futures plus 0.11. Pero yun nga, kagabi mapula sila, si SpaceX, pabagsak. Tapos, bumawi na pala dito sa Europe. Oh. Verde na. Pero dito sa Asia markets, ayan, laglag din. Okay? Yung sa atin, artificial lang. Okay. Tapos sa cryptocurrencies, 65K pa rin naman si Bitcoin pero makita mo pabagsak din, no? Yan. So mamaya siguro to. Bitcoin 64.7, ayan, bumagsak na pala. Ethereum 1.8K, BNB 565, XRP 1.1, si Sol 74 na ulit. Tapos si Dodge 0.07 pa rin naman si Dodge natin. Okay? So, yan po yung mga galawan. Balik tayo dito and very, very quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si IMI. O at least may dumidiretso, no? Diretso pa rin siya. So, yun pa rin naman yung range na pinag-usapan natin kahapon. Medyo malaki pa yung allowance niya, hopefully. Tapos, ito yung pinaka-support natin. No? Okay. So, hopefully, mabot tayo ng 7.3.
for the coming few days. Ayan, tapos ito pala yung uh, yung drawing natin na trading range niya. Okay, hopefully ganyan yung galaw niya, pinilit sa bandang taas, no? Ayan. Okay. So anyway, uptrend naman yung pinaka main na direction niya. So overbought pa rin kasi diretso yung walang pullback na malakas. May pullback kapon pero okay lang. So nag-close siya ng uh, 6.29, 3.62% and then 3.9 million net foreign sell. Ayan. Pero uptrend yung mga indicators natin. Okay? Next, APX bumawi doon sa drop naman niya kahapon. Okay? So at least maganda tignan yung weekends niya. So nagre-resist siya dito sa mga sa mga gap area. Tinaasan ko na to nung nakaraan. Okay. So meron siyang gap dito pala. Ayan. Okay, ito yung feel niya for next week sa trading natin kasi kahit pa paano may sentiment yung mining stocks. Ayan. So above RSI 50 at okay din yung okay din yung close ng MACD formation natin. Nag-close siya 30.74 up ng 3.31% and then 1.24 million net foreign buy. Okay? Next, CPG nag-bounce lang to. Okay, or pa-breakout na. May upcoming dividends pala siya. So, saan ba yung resistance? Ito, may gap tayo dito. Yan. Tapos, meron siyang upcoming dividends na, mataas 6%. Panalo to. Ayan, kaso magda-drop pagdating na X-date. So, ito yung pinaka-trend channel natin. Hopefully, or most likely, support natin tong MA100 kasi may upcoming na dividends sa kanya. So, okay yung RSI mabagal pero at least above siya ng 50 and yung trend ng MACD is packet din siya. Bagal yung galaw pero yan. So, check nyo lang kung gusto nyo. August 27 pa. O, matagal pa yung X-date. So, nag-close siya 0.7. Good catalyst para umakyat. Up ng 2.94% and then 598K net foreign buy. Next, Petron Corporation. Actually, dalawa sila ni Shell na in-expect ko umakyat eh. Kasi tataas yung presyo ng gasolina, di ba? So, MA100, pinakamalapit na resistance. Support is MA20. Okay. Ayan. May range tayo dito. Malaking trading range. So, most likely, dyan yung laro niya. For next week, okay yung RSI, okay yung MACD formation din natin. Okay? So, nag-close siya 2.5 up ng 2.88% and then 600K net foreign sell. Okay? Shell PH, silipin ko lang kasi nagsasabay ito minsan eh. Okay. Kahit pa paano okay din. Next, si Plus. Finally, umakiting si Plus, no? Pero mababa na yung presyo niya. Ayan. So, nagdo-double bottom. Hopefully, double bottom. Sa 10, below 10 pesos na pala siya, no? Okay. So, nag-close siya ng, ito yung isang investment ni, di ba? GSIS. So, very bearish yung RSI. Nag-close siya ng 10.18 up ng 2.93% and then 2.48K net foreign sell. And then lastly, si Aeonics. Ayan na, takbuhan na. So, failed. Failed yung breakout natin. Hindi natuloy. Watch out na lang sa retest sa 1.3. Ayan. Kasi wala namang catalyst ng mga to, di ba? Biglang pumitik na lang. So, nag-close siya 1.34 up ng drop ng 4.29% and then 132K net foreign buy. Okay? So, hopefully next week naman mas maganda yung galaw ng market natin pero talagang siya, sideways lang yung overall picture niya. BBM, sabi niya marami siyang kinuhang investor, parang wala naman. Okay, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang. Tapos Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.